We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Pinalaya na ang Pinay na si Noraline Agoho Babadilla na kabilang sa binihag ng grupong Hamas at kasalukuyang nasa pangangalaga ng Philippine Embassy sa Israel. Itinuturing naman ng mga kaanak na maagang pamasko para sa kanila ang pagpapalaya sa Pinay. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, walang pagsidla ng tuwa itong mga kaanak ni Noraline sa Mataas na Kahoy, Batangas nang malamang laya na nga siya mula sa kamay ng grupong Hamas. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib kung ilalarawan ng mga kaanak ni Noraline Babadilla ang pagpapalaya sa kanya ng grupong Hamas madaling araw kanina dito sa Pilipinas. Si Noraline ang Pilipinong caregiver sa Israel na dinukot umano ng Hamas sa kasagsagan ng bakbakan nila ng bansang Israel nitong October 7. Kwento ng pamangking si Gerald, bago ang pagkawala ni Noraline, nakapag-shot pa raw ito na hindi siya makakauwi hanggang hindi na raw nila makontak ang kanyang mami Nora na nasa kibbutz ni Rim. Mga friends yung kasama niya doon. Bali, parang umattend yata sila ng party doon that time. And then biglang nangyari nga yung pagpasok sa kanila ng mga Hamas. Mula noon, binalot na ng pangamba ang mga kaanak nito sa barangay ng Kaan, Mataas na Kahoy, Batangas. Pero hindi nawala ng pag-asa ang mga mahal sa buhay ni Noraline na buhay pa siyang makakabalik. Yan, aking iniisip, may Panginoon. Hindi ko inisip na siya namatay, hindi ko inisip na hindi na siya makakabalik. Ay, hindi ako nawala ng pag-asa dahil hindi man niya nakita ang bangkay. Wala namang makakapagsabing nasunog. Walang makakapagsabing nakita siya doon. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Halos 3 dekada raw na nagtatrabaho sa Israel si Noraline. Hindi na rin maalala ng mga kaanak nito sa Pilipinas ang huling pagkakataon na nakauwi siya sa bansa. Ang pagpapalayang ito kay Noraline itinuturing na maagang pamasko para sa kanila. Ito na siguro yung pinaka-advance at pinaka-masayang regalo na yung sa Christmas na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi ko, siya maraming salamat sa Panginoon Diyos at yan lamang ang hinihiling ng buong mundo, lalo sa tigiting mga kabarangay kamag-anak natin, ay salamat at siya nakita na. Isinasa ilalim pa raw sa gamutan si Noraline sa Israel. Kung kaanak lang din daw ang masusunod, gusto na nilang maiuwi sa Pilipinas si Noraline. Ayon sa kaanak, wala pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa OWA. Ang DFA nagpaabot na raw ng pasasalamat sa Qatar government na nagsagawa ng negosasyon para mapalaya si Noraline, pati ng isa pang Pinoy na si Jimmy Pacheco. Ivy, maging yung Department of Foreign Affairs o DFA ay masaya rin sa nakuhang suporta mula naman sa bansang Egypt, gayon din sa international organization na Red Cross sa pagpoproseso ng pagpapalaya kay Noraline. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Sugatan ng 2 katao nang mabangga ng kotse ang sinasakyang tricycle sa Lipas City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Nakatagilid sa kahabaan ng JP Laurel Highway sa Barangay Balintawak, Lipas City ang isang tricycle nang madatnan ng mga rumespondeng otoridad alas 12 ng hating gabi kagabi. Sa investigasyon ng pulisya galing sa sitio San Nicolas sa Barangay Balintawak ang dalawang biktimang lula ng tricycle at nag-U-turn patungo sa Barangay San Carlos ng kaparehong lungsod nang mangyari ang insidente. Tingin ng pulisya posibleng hindi napansin ng driver ng kotse ang tricycle kaya ito nabangga. Medyo may kabilisan lang. Pagka U-turn, edi nag-U-turn siya, nagdire-diretso naman tong kotse kaya nabangga. Ayon sa ay under influence daw ng liquor. Tumilapon umano ang mga sakay ng nasabing tricycle na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad silang isinugod sa ospital. Ang driver naman ng kotse nasa temporary custodial facility ng Lipas City Police Station habang hinihintay ang mga kaanak ng biktima para sa kanilang pag-uusap. Muli nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na pag magdadrive tayo, magdahan-dahan, tumingin sa kaliwa at kanan bago magdire-diretso para makaiwas sa anumang aksidente at lalong-lalo nang huwag magdadrive ng nakakainom. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang driver kasama si J.R. Manjares. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naitala ng PHIVOLCS ang 26 volcanic tremors o mahihinang pagyanig sa nakalipas na magdamag sa Bulkang Taal. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi tulad ng nakaraang araw, bihira ang pagsulpot ng mga mahihinang usok na nanggagaling sa main crater ng Bulkang Taal tanghali kanina. Walang makapal na ulap na pumapaibabaw sa taas nito, kaya ang katabing bundok ng Taal tanaw na tanaw. Payapa rin ang katubigan sa lawa. Kapansin-pansin din ang malakas na hangin sa himpapawid. Hinahampas-hampas pa niya ng mga puno. Dahilan para madaling mabasag ang mga particulates ng usok sa Taal. Sa pinakahuling surveillance ng state volcanologist na PHIVOLCS, mahigit 11,900 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng Taal. May katamtaman itong pagsingaw na may taas na 1,500 meters. At sa nakalipas na magdamag, pumalo sa 26 volcanic tremors o may hinang vibrations ang naitalang volcanic activity sa ilalim ng bunganga nito. Kasi itong volcanic earthquakes nito are volcanic tremors. Ito yung associated with yung flow ng hot material doon sa by magma or volcanic gases. Ipinapayo sa mga residente at mga turista na iwasang pumasok sa Taal Volcano Island, lalo at nananatiling unpredictable ang aktibidad ng bulkan na nasa alert level 1. Pinaalerto ang publiko sakaling makitaan ng pagbabago sa aktibidad nito ang bulkan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bumaba ng 4% ang gross domestic product ng lalawigan ng Batangas kumpara noong taong 2022 ayon sa PSA. Ang pagbaba ng GDP may epekto sa ekonomiya ng lalawigan ayon sa ahensya. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Dahil sa naranasang pandemya at pag-alburoto ng Bulkang Taal noong 2020 nakaranas ng pagbaba at pagbagal sa Gross Domestic Product o GDP ang lalawigan ng Batangas base sa inilabas na provincial product accounts nito. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng 7.7% GDP ang Batangas Province sa taong 2021 to 2022, di hamak na mas mabagal ang pagtaas nito kumpara sa 12.1% ng taong 2020 hanggang 2021. Sa pagbagal daw ng GDP, nagkakaroon ito ng epekto sa produksyon at trabaho ng mga Batanggenyo. Tingin ng PSA Batangas, posibleng epekto ng pagbagal ng GDP ng lalawigan ang delayed submission ng mga revenue reports ng ilang bayan. Percentage lang kasi kinumpare siya sa mataas na comparison, yung 2021. Kaya kung titingnan natin, nag-slow down siya. Pero kung titingnan natin yung medyo maliliit lang naman bayan, ang medyo nadidelay sa kanilang submission or incomplete. Ayon sa PSA Batangas, posibleng hindi raw pinaprioritize ng ilang bayan ang pagpapasa ng kanilang annual revenue sa PSA kaya nagkakaroon ng pagbagal sa pagtaas ng GDP. Umaasa naman ang kinatawan ng lalawigan ng Batangas na muling bibilis at tataas ang GDP ng probinsya upang mapalakas pa ang mga trabaho at produksyon ng mga produkto sa lalawigan. Tayo we're boundless pa. Mas malaki yung landmass natin. Right? We have something that they don't have. We became the fastest growing economy in Calabarzon. That speaks of the resiliency
of Batangas. Hinihikayat ng PSA Batangas ang mga LGU na magpasa na ng kanilang revenue reports bago sumapit ang second quarter ng taon sa susunod na taon upang kaagad nila itong maisaayos at matutukan kung alin ang dapat bigyan ng pansin para hindi maapektuhan ang mga manggagawang Batanggenyo. Maraming nga pumapasok na investor na gusto mag-invest sa Batangas, and sabi nga natin, kahit nag-slow down tayo, Batangas rank 3 sa biggest economy. Very crucial factor yung kanilang binibigay na data sa ating estimation ng provincial product account. Kaya encourage pa na yung kanilang diligence na patuloy nilang ibigay sa amin, sa PSA, yung data. Umaasa ang PSA at pamahalaang panlalawigan na sa pamamagitan ng mas pinaigting nilang kampanya sa panghihikayat na maipasa ng mga LGU ang mga kaukulang dokumento ay makababawing muli ang produksyon at sigla ng lalawigan pagdating sa pagpapalakas ng ekonomiya nito. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, November 30, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng San Jose at Laurel, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste at mga insulator. Kaalinsabay ang paglalagay ng mga transformer at conversion ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Daing ng ilang tindera ang matumal na bentahan ng prutas sa Batangas City New Market. Ang presyo nito sa pamilihan tumaas ng 10 piso kada kilo. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, madalang pa raw sa patak ng ulan ang pagdating ng mga mamimili nitong mga nakaraang araw sa Batangas City New Market ayon sa ilang mga tindero. Kaya daing nila ngayon ang posibleng pagkalugi sa mga panindang prutas. Matumal at halos walang mga mamimili kaninang umaga sa Batangas City New Market. Ang mga panindang mangga ni Mang Miguel, inaabot na raw ng pagkasira dahil hindi maibenta. Tingin niya, epekto ito ng mataas na presyo at ang nararanasang matumal na bentahan sa pamilihan. Sana'y lumakas ang pagbibilit na nabubulukan. Talaga nabubulukan ako, laki nalulugi namin. 100,000. Dahil hindi kukuha ng kayo kadami. Alam nga, i-deliver din ng baba 20 bucks. Sa ngayon kasi 10 piso ang itinaas sa presyo ng prutas na naglalaro. So 100 to 280 pesos ang kada kilo, depende sa klase nito. Ang dating 5 piraso ng mansanas, orange at peras na nabibili sa halagang 100, ngayon 3 piraso na lamang. Habang ang mangga na dating nasa 180 pesos hanggang 190 pesos per kilo, 200 piso na ngayon. At ang ubas, 280 pesos na ang kada kilo na dating nasa 260 pesos to 270 pesos per kilo. Ayon sa Pangulo ng Fruit and Vegetable Section ng pamilihan, epekto ng mataas na presyo ng langis ang matumal na bentahan, idagdag pa ang malakas na kompetensya sa labas ng pamilihan. May nabibilhang iba o sumakatuwid may mga ibang kalaban namin. Siguro ganun po. Yung pangailangan nila, nasusolusyonan ng iba. Kaya hindi sila nakakagawi dito. Bagamat nakakaranas ng matumal na bentahan ngayon sa pamilihan, umaasa pa rin daw ang ilang mga tindera na kahit papaano lalakas ang bentahan ngayong papalapit na holiday season. Hiling naman ng mga mamimili tulad ni Jimmy na huwag na sanang tumaas pa ang presyo. Sana naman wala, para naman makatipid-tipid na nakagawian na yun eh. Sana bumaba naman ng kaunti, para naman ma-afford ng iba. Patuloy naman daw ang isinasagawang monitoring ng Department of Agriculture sa presyo ng mga agricultural products, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Sabi ng ilang mga tinderang nakapanayam natin kanina, posible pa raw ang pagsipa sa presyo ng ilang mga panindang prutas, depende pa yan sa kanilang mga kinukuha ng supplier. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.
Na-rescue ang dolphin na na-stranded sa baybayin sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Samantala na-rescue rin ang hawksbill at green sea turtle matapos matrap sa baklad sa Gumaca, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Pinagkaguluhan ng mga residente ang isang dolphin na napadpad sa dalampasigang bahagi ng Barangay Wawa, Abra de Ilog, Occidental Mindoro umaga nitong Martes. Paniwala ng mga otoridad, posibleng naghahanap ng makakain ng dolphin sa na-stranded sa baybayin. Tinatayang 6 na talampakan ng dolphin. Sinuri ang pangangatawan nito at nang matiyak na walang anumang sugat at nasa maayos na kondisyon ng dolphin, pinakawalan din ito sa kanyang natural habitat. Sa Gumaca, Quezon naman, 2 pawikan ang nasagip ng isang residente sa katubigang bahagi ng Barangay Kamuhagin. Sa ulat, natrap sa loob ng baklad ang isang hawksbill turtle at isang green sea turtle. Posible umanong nadala ng malakas na alon ng mga pawikan sa baklad. Kung hindi agad na rescue, malaki raw ang posibilidad na ikamatay ito ng mga sea creature. Agad na itinurn over ang mga pawikan sa Municipal Agriculture Office. Sinuri muna ito para matiyak na nasa maayos na kondisyon ng pawikan bago tuluyang pinakawalan sa Salome Port sa bayan. Payo sa publiko na ipagbigay alam sa kinauukulan kung may natatagpo ang wildlife sa kanilang lugar para sa mas maayos sa pangangalaga at pagsusuri rito. Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang panghuhuli, pag-aari at pagbebenta ng mga buhay ilang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. May pasabog si Jessica Villarubin at Thea Astley sa Queendom Live Concert. Samantala, suportado ni Black Rider star Herlene Budol si Rob Gomez sa bago nitong pelikula. Narito ang report ni Hazel Alviar. Handa na ang Queendom members sa sina Jessica Villarubin at Thea Astley para mag-level up sa kanilang pinakaunang Queendom Live Concert. Matinding paghahanda raw ang ginawa nila kasama ang iba pang Queendom members na sina Julian San Jose, Rita Daniela, Hannah Priscillas at Marian Osabel. Dapat daw abangan ang pasabong na performance sina Jessica at Astley. Gaganapin sa Sabado, December 2 ang Queendom Live Concert sa Pasay City. Ipinakita naman ni Herlene Budol ang kanyang suporta sa dating ka-love team na si Rob Gomez nang dumalo ito sa ginanap na gala night ng pelikula ng aktor. Pinuri pa ni Herlene ang pelikula at sinabing proud siya kay Rob bilang kanyang dating leading lady. Samantala, tuluyan kayang mapahamak ang mga babaeng dinukot at ngayoy witness laban sa sindikatong Golden Scorpion. Habang si Paeng naman may balak ng sabihin kay Elias ang katotohanan sa pagkamatay ng asawa at anak nito. Ang mga katotohanang ibubunyag huwag palampasin mamaya sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, November 30, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng San Jose at Laurel, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste at mga insulator, kalinsabay ang paglalagay ng mga transformer at conversion ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska ng otoridad ang mahigit 1.9 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo sa isang bahay sa San Pablo City, Laguna. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Matapos ang ginawang pagsalakay ng mga otoridad sa isang umano'y iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Agoncillo, Batangas noong Biyernes, napag-alaman ng pulisya na may isa pa umanong warehouse o iligal na pagawaan sa San Pablo City sa Laguna, kaya agad silang nagsagawa ng surveillance. Pero posible raw na nakatunog ang mga ito kaya wala silang naabutan sa nasabing warehouse. Unluckily, hindi na natin na kuha yung warehouse kasi nung ongoing nga yung operasyon natin sa Agoncillo, nakamalay itong grupo nito sa San Pablo, na i-poslit agad nila kasi ang sabi nga sa info is 3 malalaking van ang lumabas doon, so nakadala nila yung mga karton-karton na yon. Natunton naman ng pulisya ang isa sa mga umanong resellers ng iligal na pagawaan sa lungsod. Naaresto sa operasyon ang 49 anyos na babaeng kinilala na si Sheila Divina sa kanyang bahay sa Barangay Concepcion, San Pablo City, Laguna nang maaktuhan umanong nagre-repack at nagbebenta ng mga umano'y smuggled na sigarilyo.
na mayroong isang bahay na allegedly nagbibenta. Kaya nagkaroon tayo ng test by operations dyan, nakabili yung tropa. And then, ang nakakapanlumo nito ay hindi lang po itong mga sigarilyo na nakagaya nung doon sa nakuha natin sa Agoncillo. Bagkos itong mga sigarilyo na na-confiscate natin, ito'y mga branded na. Tumambad sa pulisya ang kahon-kahon ng mga umano'y smuggled na sigarilyo na ibinebenta ng nahuling suspect na ayon sa pulisya ay aabot sa humigit kumulang 2 milyong piso ang halaga. Hindi na idinetalye pa ng pulisya kung saan galing ang mga nakumpiskang sigarilyo. Pero ayon sa mga kinatawan ng ilang kumpanya ng sigarilyo na kasama sa raid, hindi sa kanila galing ang mga ito. Laking pasasalamat naman ng pulisya sa pakikipagtulungan ng publiko upang matunton ang kinaroroonan ng suspect. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9283 o ang Intellectual Property Code of the Philippines ang nahuling suspect. So, alam naman natin na hazardous effect ito sa health natin, itong sigarilyo. Pero mas lalong hazardous ito kung considering na pumapasok pala itong mga illegal na hindi nga dumadaan talaga sa tamang proseso, lalo na dyan sa BIR code natin. So napakalaking lugi po ang nangyayari nito sa gobyerno. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, walang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo pero patuloy na iiral ang dalawang weather system sa ilang bahagi ng bansa. Apektado pa rin ng amihan ang Northern Luzon, habang easterlies naman sa Southern Luzon at Visayas. Posible naman ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Mindanao. Base sa datos ng Metra Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Palawan at Batangas. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sumailalim sa 2 araw na youth camp ng Camarines Norte Police Provincial Office ang 140 na kabataan mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Norte sa pakikipagtulungan ng isang religious organization. Ang aktibidad ay bahagi ng kampanya ng kapulisan upang mailayo sa iba't ibang uri ng krimen ang mga kabataan at matuto ng emergency response techniques. Nagbahagi rin ang PIDEA ng mga kaalaman na may kinalaman sa Dangerous Drugs Act, Transformational Leadership, Human Rights Law at International Humanitarian at Constitutional Law. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, November 30, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng poste at paglilinis ng mga linya. Samantala sa Biyernes, December 1, mawawala naman ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Lian at Calatagan. Magsisimula yan alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at row clearing ng mga linya. Nakuha ng San Beda Red Lions ang unang panalo laban sa LPU Pirates. Ang do or die game naman gaganapin sa December 1 live sa GTV. Narito ang report. Pinatumba ng San Beda Red Lions ang LPU Pirates sa kanilang naging bakbakan kahapon sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Tinapos ng Red Lions ang laro sa score na 89-68. Nang ibabaw ang galing na ipinamalas ni Jacob Cortez matapos itong magbigay ng 28 points at 8 assists para sa kanyang koponan. Ito rin ang kanyang bagong record para sa season. Baka sa pareho koponan ang pagiging mahigpit sa depensa, umpisa pa lamang ng laro. Dahilan para magkaroon ng dikit na palitan ng puntos. Nagtuloy-tuloy naman na makalamang ang San Beda Red Lions sa pagpasok ng pangalawang quarter. Hanggang sa pagtatapos ng first half, unti-unting nakahabol muli ang Pirates sa mga sumunod na quarter, ngunit hindi rin naman tumigil ang Red Lions sa pag-atake at nakuha pa rin ang kalamangan hanggang sa huling segundo ng laro. Dahil sa pagkapanalo ng San Beda Red Lions, muling maghaharap ang dalawang koponan sa Biyernes, December 1 para sa kanilang do or die match kung saan makikilala na ang papasok sa finals para harapin ang Mapua Cardinals. Ivy Saunargasang, Balitang Southern, Tagalog. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa di kalayuan mula sa encounter site ng rebeldeng grupo at militar noong Sabado sa barangay Macogon, Labo, Camarines Norte. Nakita ito ng mga sundalong nagsasagawa ng hot pursuit operation kahapon sa matarik na bahagi ng bangin sa Sitio Abuyog sa nasabing barangay. Pahirapan ang naging pagbaba sa katawan nito na inabot ng halos 10 oras bago nadala sa morgue. Nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo at hita ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril.
Nakasuot ito ng fatigue shorts at bandolier. Hindi pa nagbibigay ng kumpletong pagkakakilanlan ng mga otoridad, ngunit kinumpirma ng AFP na miyembro ito ng rebeldeng grupo. Sa kasalukuyan ay wala pang pamilya na umaako sa katawan ng rebeldeng individual. Ginayakan ng kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon ng iba't ibang Christmas decors. Samantala, binuksan na rin sa publiko ang makulay na Christmas Village sa Kapitolyo ng Quezon. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Gabi-gabing pinatitingkad ng daan-daang mga star parol ang sikat na pasyalan na kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Kawili-wiling pasyalan ng hardin sa lugar na hindi lang hitik sa mga halaman kundi maging sa Christmas decors. Tila may pag-grand entrance pa nga papunta sa giant Christmas tree dahil dadaanan muna ang kanilang colorful LED arc. Ang pailaw, tradisyonang ginagawa sa lugar para ma-enjoy ng mga turista at residente ang lugar tuwing holiday season. Masusulit ng publiko ang picture taking mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mas makulay ang Pasko sa Quezon. Ang mensahe na ipinaaabot ng kabubukas lang na Christmas Village sa Perez Park sa Kapitolyo ng Quezon. Bida ang video projection mapping sa harap mismo ng Capitol Building. Nag-iiba-iba ang mga 3D image nito na sinasabayan ng masayang tugtugin. May Yuletide garden na hitik sa mga Christmas lights and decors. Paboritong pinupuntahan para sa picture taking ang Tunnel of Lights at Belen. Pinatitingkad pa ang gabi sa mga naglalakihang sparkling Christmas stars at Christmas balls. Pwedeng-pwede ring mag-food trip sa mga hanay ng food carts pagkatapos ng pamamasyal sa Kapitolyo. Hanggang January 7, may enjoy ng mga taga-Quezon at mga turista mula sa iba-ibang lugar ang Christmas Village. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, partner, wala nga pong bagyo o sama ng panahon na binabantayan sa loob ng bansa o sa Philippine Area of Responsibility, pero nakakaapekto naman ng easterlies na siyang nagdadala ng mga panakanakang pagulan dito sa Southern Luzon. Sa umaga nga, partner, dito sa Batangas ay mainit, pero pagdating po ng hapon, after lunch ay nagsisimula ng umulan. Kaya magpalakas po tayo ng resistensya dahil malapit na ang Pasko at gaya po ng lagi namin paalala, naku, mahirap magkasakit mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog, Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.